So, unahin natin to. Kung ayaw, huwag ipilit. It's their loss, not yours, no? Kung ayaw, di ba, relationship, di ba, sabi nga nila, it takes two to tango. Dapat parehas kayo. Mahal mo siya, mahal ka niya. Kung isa na lang yung nagmamahal, unrequited love na, mga kapiksi, sometimes, hindi na siya kalaban-laban, no? Hindi na siya, bakit ka magtsatsaga sa isang relasyon na ikaw lang yung nagbibigay when in fact dapat sa parehas, 'di ba? Nagbibigay ka and dapat nakakatanggap ka rin. Hello guys, hello Libra. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong June, para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito yung para sa life messages. And ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So, unahin natin tong spiritual message guys. Comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. By the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, mga kapiksi, may mga items tayo sa description box. Check na lang yung mga items doon and pwede nyo na rin i-check out, mga kapiksi. So ito yung ating spiritual message. Napakaganda ng card, napaka-cute ng image guys, no? Parang anime. Starlight, whatever, tingnan natin guys kung ano yung mensahe na to, mga kapiksi. Trust your inner sense, no? Magtiwala sa iyong sarili, mga kapiksi. Sometimes, basahin natin. Sometimes, and it can be hard to decipher between intuition and what our mind is telling us. Stories, projections, or fear can rise under the guise of intuition. To distinguish truthful inner guidance from paranoia, we must return to innocence, to our purest essence. So ito guys, para hindi kayo malito, no? Always pray, mga kapiksi, and ask for divine guidance, okay? Divine plan, divine guidance. Kapag nagpe-pray kayo and meron kayong automatic na naisip, ganyan, you will feel na yun yung intuition nyo, mga kapiksi. Because, yun yung way ng mga spirit guides natin, ni Divine Universe, para magabayan tayo sa tamang landas. So, it's very important na palagi tayong nagdadasal para gabayan tayo ng ating intuition, okay? Here we have access to the truth of our being. Honesty is more than not lying to yourself. It is also about not withholding and having deep transparency within yourself. Learn to trust and be absolutely honest with yourself. Kapag labag sa kalooban mo, kapag alam mo yun, mararamdaman nyo naman yun guys, no? If you want to do something pero parang may pumipigil sa'yo, then it's your intuition, it's your guides, no? Na telling you not to do it and telling you to do it, no? Whether i-push kayo or pigilan kayo, mararamdaman nyo yan, mga kapiksi. As long as magdadasal muna kayo guys, okay? In your heart of hearts, you hold the answers. Notice the first thoughts you have. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Magdasal. And when you have those thoughts, notice the first thoughts you have before you second guess yourself. Listen and honor this. Kasi ito yung gabay sa inyo. Yan yung intuition nyo, mga kapiksi. Okay? And again, your intuition is being guided. Divinely guided yan ng ating mga spirit guides, mga kapiksi. Kasi, again, yan yung pamamaraan nila para hindi kayo maligaw ng landas or magabayan kayo sa tamang landas, guys. Okay? Kasi yan yung number 1 role nila, no? Again guys, lahat tayo may mga spirit guides, bawat isa sa atin simula nung pinanganak tayo, and ang number 1 role talaga nila is gabayan tayo sa pamamagitan ng ating intuition. So you have to trust your inner sense, trust your intuition, mga kapiksi. Okay? Alright. So yan yung
first message para sa inyo, guys. Ito naman yung sa spiritual message nyo. Shuffle natin to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, eto guys, yung ating mga life messages. We have family and we have compassion. So, family first mga kapiksi, no? Spend time with your family, quality time with your family, kahit gaano kayo ka-busy mga kapiksi, kasi diba, most of the time, yun naman yung kumakain ng oras natin, yung trabaho natin. Kasi we have a lot of obligations, lalo na sa mga adults. Mostly ng mga viewers natin dito sa ating channel ay mga adults na talaga. So, may mga pamilya, ganyan, nanay, tatay. So, kahit gaano kayo kabisi sa buhay nyo, mga kapigsi, kabisi sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, make sure na you spend time with your family, quality time with them, guys, no? Kasi, importante na inaalagaan natin yung ating pamilya. Yan yung ating pundasyon, okay? Sila yung ating inspirasyon sa ating buhay. Sila yung pinanghuhugutan natin ng lakas para sa kanila, kaya tayo bumabangon, di ba? So make sure na we spend time, family time with them, guys, and alagaan natin and i-value natin habang kasama pa natin sila sa buhay. Hindi yung iiyak-iyak tayo kapag nawala sila, 'di ba? Tapos sana ganito, sana ganyan, 'di ba? So habang kasama pa natin sila, guys, 'di ba? Spend time with them, mga kapiksi. And compassion, guys, no? Ito yung pagkakaroon ng mabuting puso, malambot na puso, maunawain na puso, maintindihin na puso. Guys, always choose compassion, always choose kindness, mga kapigsi, no? It doesn't hurt na maging mabait tayo sa ibang tao. Let's have a forgiving heart, understanding heart, mga kapigsi, no? Para hindi kayo masyado mag-suffer, hindi kayo masyado magdusa, no, sa buhay nyo. Kasi this is one way of releasing, guys, yung mga negative na emotions sa puso natin. Kasi yung mga negative na emotions na yon, nagiging balakid yon sa buhay natin. Pero if we release those negative emotions by being compassionate and kind and focusing on love and light, mas magaan yung buhay nyo and mas magaan din yung magiging pasok ng blessings sa inyo, mga kapisi, at saka hindi kayo magkaka-wrinkles. Pag palagi kayong galit, pag palagi kayong stress, guys, na nakaka-wrinkles yan, nakakatanda. So yeah, have a good heart, have a compassion heart, mga kapiksi. Reminder yan sa inyo, guys. Okay? So comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. Ito naman yung para sa ating love life message, guys. Bono tayo ng dalawa. Kung ano na lang yung maka-resonate sa inyo, guys, take that message. Kasi hindi naman lahat magre-resonate. Iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapigsi. So, unahin natin to. Kung ayaw, huwag ipilit. It's their loss, not yours, no? Kung ayaw, 'di ba? Relationship, 'di ba? Sabi nga nila, it takes two to tango. Dapat parehas kayo. Mahal mo siya, mahal ka niya. Kung isa na lang 'yung nagmamahal, unrequited love na, mga kapiksi, sometimes hindi na siya kalaban-laban, no? Hindi na siya, I mean,
bakit ka magtsatsaga sa isang relasyon na ikaw lang yung nagbibigay when in fact dapat sa parehas, 'di ba? Nagbibigay ka and dapat nakatanggap ka rin. Anong silbi ng relationship na hindi mo natatanggap yung same amount of love na dapat natatanggap mo? So, hindi yun kawalan sa inyo, guys. So, wag nang ipilit kung ayaw. Now, case-to-case basis, there are some cases na mas madaling sabihin kaysa gawin, di ba? Like, husbands and wife, kasi syempre may mga anak na yan, kasal na, kaya yung iba talagang nahihirapan na bumitaw. So, kung gusto nyong ipaglaban, okay lang naman. Mga kapiksi, it will require a lot of effort from your end, guys. Kaya nga tayo may mga subliminals, kaya nga tayo may mga video courses, 'di ba? Paano mawala ang third party, magkaroon ng harmonious relationship, paano pabalikin si ex, 'di ba? So, pwede naman makakatulong 'yun sa inyo, guys, okay? Kung gusto nyong effortan, it definitely requires a lot of effort on your side. Pero kapag feeling mo ginawa mo na lahat and wala talaga, so maybe it's about time na hindi mo na ipilit, no? Hindi siya kawalan sa'yo, mga kapiksi. Sila yung mawawalan, sila yung nawalan ng tao na nagmamahal sa kanila, hindi ikaw, okay? Nagets nyo ba? Sana naintindihan nyo. And another message, guys, is alisin yung galit sa puso, 'di ba? Kakasabi ko lang itong compassion, kailangan magkaroon ng forgiveness, mapagmahal, matuto kang magpatawad, okay? Kasi kapag puro galit yung naipon sa dibdib nyo, mga kapiksi, unang-una, hindi kayo magkakaroon ng harmonious na relationship. Pangalawa, you will suffer more. Kasi hindi naman sila magsasuffer kung galit kayo. Ikaw lang, kasi ikaw lang nakakaramdam ng galit, hindi naman sila, 'di ba? Plus, nakaka-stress. Nakaka-wrinkles, guys. Life is so short, no? Para magalit kayo. Life is so short para spend nyo pa sila sa kanigahan. So, just be happy, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan yung mga messages para sa inyo, guys. Comment down below kung saang mensahe kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life messages, or dito ba sa love life. Comment down below, mga kapiksi. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.